So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, na mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing po sa mga pintanil na mga vlogger mga kababayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi pag-aayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos Administration sa katagalan mga kababayan, ang kanilang mga paninira ay magtotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa tagapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Sunday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, i-check more natin kung sino yung nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa ring listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. May siyang 60 na mga comments. Nandiyan po si Robel Ferrer Official. May siyang 37 na mga comments. Lori Mamawag. May siyang 36 na mga comments. Jeline Quiason. May siyang 35 na mga comments. And Rose B. May siyang 35 lahat ng mga comments. Again, sa kasamas po sa ating mga top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. And also, pasalamatan rin po natin ang ating po mga viewers na lagi pong nagla-like at saka lagi rin pong nagsishare ng ating mga videos. Thank you so much. At syempre, i-acknowledge po natin ang ating po mga channel members. Nandyan sila si Barbara Butler, Susan Torres, Eva Ponsalan, Edmond Casellejo, Lia Ann, Gold Digger, Samuel Membrado, Cosmo Defender, Fiz Calante, Rosetta Roel, and Bia Bibar. I-greet natin ang Happy Fiesta ang mga taga-bayan ng Alcala, Pangasinan. Ang kalang Fiesta mga kabayan is coming May 1 to 7. So happy Fiesta. At syempre, i-greet po natin ang happy birthday ang lahat ng ating mga viewers na nag-celebrate ng kalang birthday ngayong araw. Happy birthday! And also, i-greet po natin ang ating pong mga viewers na lagi pong nauna sa pag-comment dyan sa ating comment sections, yung ating pong mga early birds mga kabayan. Nandyan po si Mama Cres Hernandez from North Carolina, USA. Hi to Renren. Nandyan po si Reds Zen Signy or Signy. Hi to Renato Vallener. Nandyan po si Moonflower, Emi Mapalad, Liani Red, Nonoy Florin Hills from Mandawi City, Cebu. Hi to Lilian Lalyabe, Simply Tokes Vlog, Trixie Velia, Ralis Carlinga, Tizia Mars, and hi to June Kuan. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? How is your morning? Or your weekend morning, Sunday mga kabayan? So kumusta pang lahat? Hoping po na maganda ating gising ang umaga at saka meron tayong very energetic po na aura katulad rin po kay Sir Ivan. So ngayong araw mga kababayan, as usual, marami naman po tayong pag-uusapan po na napakainit na issue. Ito po mga paninira po ng kabilang kampo, mga anti-Marcos. Kasi nga mga kababayan ko, meron po tayong sasagutin po na dalawang vlogger. Yes, dalawang vlogger at saka include rin po natin itong si Hitat mga kababayan. So pangatlo, tatlong vlogger mga kababayan. Kasi nga itong unang vlogger mga kababayan, sabi niya, may nakaabot daw sa kanya na leaked document. Ito po ay patungkol po sa gagawing rally this coming Monday, May 6. Pati rin po yung rally po sa May 17 mga kababayan. Doon po sa Liwasang Bonifacio. Ayon sa kanya, inuto ang kanya mga viewers mga kababayan. Leaked daw ito na documents nakaabot sa kanya kasi daw sinikrito daw ito mga kababayan. Trinidor daw namin si BBM. Ang ibig sabihin namin po, kasi nga 'di ba yung rally na yan, this coming May 17, yan po kasi ay vloggers effort
panawagan po sa gobyerno natin, included po kay PBBM, para po pababain po sa pwesto itong si Sara Duterte mga kababayan. And also, ang pangalawa pong agenda sa rally na yan, panawagan po na ipapasok po sa Pilipinas ang ICC. Trinador daw namin si PBBM, trinador daw, gonggong. Tapos sabi niya mga kababayan, kung bakit daw nag-ingay ngayon yung mga vlogger, mga pro-BBM ng mga vlogger, kasi hindi daw sinuldohan daw ni Efelisa at saka ni PBBM mga kababayan, wala dang sweldo. Gonggong talaga eh. At saka alam nyo mga kababayan, nakatawa naman kasi dito sa kabilang kampo, kasi hindi naman po niyan masasabi na leak document mga kababayan, kasi yung dokumento po na ipinakita nila sa kanilang vlog, doon po yan nangyari, di ba? Ang una po na lumabas si Mami Ping na sinabi niya na magkaroon po ng rally this coming May 17 and May 6 doon po sa YouTube channel po ni Takeru Miyamoto mga kababayan. Doon po sa live po ni Takeru, kasama po si Mami Ping, nagpakita siya doon, di ba, ng dokumento mga kababayan. So yung document na yun po ay request na gagawin po na rally dyan po sa Manila mga kababayan. At kaagad po, hindi po dalawang isip, yan po inaprubahan kagad ni Mayor Vico Soto mga kababayan. Nawindang lahat yung mga DBs ng mga vlogger. So ngayon, ipinalabas nila na yan daw ay leak po na document at saka information mga kababayan. Leak ba? Gonggong talaga eh. And also, pag-usapan rin po natin, kasi meron pong nagpakalat na isang video na ngayon po ay talagang nawindang talaga, nagkagulo, kasi nakita po natin sa video mga kababayan, nagkausap po si Efelisa Aranita Marcos at saka si Maricel Soriano mga kababayan. Yes, meron pong kumalat ngayon na video. Pero siyempre, ipinakalat kasi niyan para po sasabihin dito na maging totoo daw ang sinabi dito ni Hitad mga kababayan. Kasi nga sabi ni Hitad doon po sa kanyang vlog the other day mga kababayan, sabi nila na baka daw wala tayong aasahan daw dito kay Maricel Soriano kasi nakausap daw si Efelisa at saka si Maricel mga kababayan. Mukha daw nabayaran na dito. Pero mamaya, i-debunk natin ang kanilang claim mga kababayan na yan po ay fake news. Kasi nga ayon po ni Hitad, the other day lang mga kababayan. Take note, the other day po ang kanyang sabi. So this coming May 7, sa Senate hearing po ng PDI Leaks mga kababayan, wala sang asahan dito ni Maricel Soriano kasi daw nabili na daw ni Efelisa mga kababayan. Okay? So pag-uusapan rin po natin. Kasi meron po silang ipinakalat ngayon na picture. Nito ng picture na to na si PBBM. Ito dahil during po doon po sa pag-grade, doon po sa plano po sa pag-grade sana ng Takapidia, doon po kay PBBM 2012 mga kababayan. 'Di ba ang schedule po doon po sa preparation report po na ginawa po ni Morales mga kababayan, that is March 12, 2012. Doon daw ito nangyari sa Rockwell sa Makati mga kababayan. So meron pong nakita na picture ngayon na yan daw ang picture na yan kung saan nangyari yung party mga kababayan. And also, meron na po tayong balita na kung saan ito po'y sampal talaga sa administration po ni Digong mga kababayan. Kasi meron pong namatay, meron palang nagurguro mga kababayan, kawawa nga eh. Pero at least, sila po dito'y tinulungan po ni PBBM mga kababayan. Yes, you heard it right. Meron pong tinulungan si PBBM. Kasi nga, hindi po to ginawa, tinulungan po ni Digong mga kababayan. Malaking sampal po ang balita natin dito kay Digong at saka sa Duterte administration mga kababayan. At syempre, marami pang iba. Alam po si Sir Ivan, marami itong binibutato ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before na mag-start mga kababayan, well syempre, kumustahin muna natin ang ating pong mga pinalangga na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na sana nasa maayos tayo na kalagayan. Nandiyan po kasama natin ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalists. At syempre, nandiyan rin po mga kababayan nating DDS na mga matitino. Nandiyan rin po kasama natin ang mga pinklawan o yung mga dilawan. And also, welcome rin po natin ang ating po mga bagong viewers dito sa ating channel, mga bagong pasok sa ating channel, at saka mga bagong subscriber mga kababayan. So, welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so kumusta po ang aking mga haters? Did you miss me?
Yay! Well done pala po sa sa mga nagpaplano ngayong araw kasi nga Sunday mga kabayan. Sunday is family day, weekend tayo, so wala pong eskwela. So probably po karamihan sa inyo may plano pong pupunta doon sa mga beach or doon po sa bukid-bukid mga kabayan for camping. So dapat ingat-ingat po tayo. So lagi itong sasabihin sa inyo kasi nga siyempre ang ating pong heat index dyan sa Pilipinas, napakainit po mga kabayan, napakainit po. So dapat kung kayo po ay aalis sa inyong mga bahay, maglagay po tayo ng lotion sunblock mga kabayan. So para po maiwasan natin siyempre yung heat stroke. Kasi nga yung heat stroke mga kabayan, marami kasi ngayong namatay po dahil sa heat stroke. Speaking of namatay, meron na pong namatay o nagurgur mga kabayan. Pero ulit ko lang po dito, tinulungan sila ni PBBM. So before tayo punta doon sa mga kamaritisan po na ibang vlogger mga kabayan, yung mga paninira po ng kabilang kampo, mga anti-Marcos, pag-uusapan muna natin po itong good news po galing kay PBBM. For more details, let's watch this. Target ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na wakasan ang kagutuman sa bansa. Pinagsisikapan rin ng pamahalaan ang pagpapabuti sa ating economic policies. Iginiit rin ni Pangulong Marcos na bukas ang Pilipinas sa lahat ng bansa na nagnanais maglagak ng kanilang investment. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Muling binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tutok ang kanyang pamahalaan sa pag-abot sa target nitong bagong Pilipinas. Sa kanyang panayam sa Mail Business Newspaper, isang pahayagan sa South Korea, simple lang anya ang kanyang pangarap sa bansa. Isang Pilipinas kung saan walang mga Filipino ang magugutom at yan anya ang sinisikap na maabot ng administrasyon. Ipinunto ng Pangulo na hindi na maaaring bumalik sa dati ang Pilipinas at gawin ang mga nakasanayan nito at umasa sa magandang resulta. Dahilan anya kaya tuloy ang pagsusumikap ng pamahalaan na baguhin ang paraan kung paano makipagnegosyo ang Pilipinas. Yan anya ay sa pamamagitan ng pagpapabuti sa economic policies para sa mas mataas na investment at kalakalan. Kaya umaasa ang punong ehekutibo na mababago ang Pilipinas para maging handaan niya ito sa susunod na 50 taon. Magiging posible anya ito dahil sa Filipino workforce na pinakamalaking asset ng bansa. Tutok din anya ang pamahalaan sa digital space at target na sanayin ng mga Filipinong manggagawa para maging handa sila sa modern labor market. Sa naturang panayam, inihayag din ni Pangulong Marcos Jr. ang matatag na diplomatic relations ng Pilipinas at South Korea. Kaya tuloy ang pagsisikap ng dalawang bansa para mas maitaguyod pa ang ugnayang ito na kapwa mapapakinabangan ng Pilipinas at SOCOR. Sinabi pa ng Pangulo na itinutulak ng bansa ang mas malawak na pakikipagkalakalan sa SOCOR na makakapagpalakas pa ng kooperasyon ng dalawang bansa. Katunayan, umaasa si Pangulong Marcos Jr. na mararatipikahan ngayong taon ang Free Trade Agreement ng SOCOR at Pilipinas. Ang FTA ay kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa na magbabawas sa mga hadlang sa imports at exports sa pagitan ng mga ito. Giit ng Pangulo, natutunan ng Pilipinas noong panahon ng pandemic kung gaano kahalaga ang kalakalan para mapanatili ang supply ng mga pangangailangan ng publiko. Kasalukuyan din anya ang negosasyon ng Pilipinas sa Korea para sa isang kasunduan para payagan ang mga produkto ng Pilipinas na makapasok sa SOCOR ng walang tax. Sa kabila niyan, nilinaw ng Pangulo na hindi naman nililimitahan ng bansa ang investors. Giit niya, bukas din ang mga economic zones ng Pilipinas sa lahat ng bansa na nais maglagak ng puhunan kung saan maaari silang makakuha ng iba't ibang incentives. Natalakay din ng punong ehekutibo ang kasalukuyang pagdevelop ng bansa sa Clark City at nakikita niya ito bilang isang kaaya-ayang business at investment destination. Kaya naman tuloy din ang pagsisikap ng pamahalaan na matapos ang Luzon Economic Corridor sa lalong madaling panahon para mapataas pa ang economic status ng Pilipinas. Magandang balita po, may inaasahan na namang rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Base sa pagtaya ng Department of Energy, 70 hanggang 90 sentimos ang posibleng ibaba sa kada litro ng gasolina, 90 hanggang 1 peso and 10 centavos naman sa diesel. Ganoon din sa kada litro ng kerosene o gas. Ayon sa DOE, nakatulong sa pag-atras ng presyo ng langis ang ilang international news tulad ng Israel-Gaza ceasefire, agam-agam sa pagbaba ng US interest rate at pagtaas ng oil stocks at inventaryo ng Amerika. Pinigyang pugay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mahalagang papel na ginagampanan ng media ngayong World Press Freedom Day. Nangako naman ng Presidential Communications Office na patuloy na itataguyod ang kalayaan ng bawat mamamahayag. Narito ang report.
Kasabay ng paggunita ng World Press Freedom Day, nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga alagad ng media. Sa kanyang social media post, kinilala ng Pangulo ang tapang ng mga mamamahayag na kanilang naipapakita sa pamamagitan ng patas na pagbabalita. Dahilan anya para maging inspirasyon ng mga ito para sa lahat na magpatuloy bilang tagapagtaguyod ng katotohanan at pagiging tapat. Binigyang diin din ng punong ehekutibo na bilang haligi ng demokrasya, ang media ang pinakamatibay anyang depensa laban sa misinformation at fake news. Kaya naman mas kailangan anya ngayon ang kanilang dedikasyon sa trabaho. Ang Presidential Communications Office naman muling binigyang diin ang commitment nito sa pagtataguyod ng kalayaan ng press. Gayon din ang pagrespeto at pagprotekta sa kanilang karapatan, lalo na ang pagsiguro sa kanilang kapakanan. Kinilala din ng ahensya ang mga hamong kinaharap ng mga mamamahayag sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Kaya tiniyak ng PCO na mananatili itong matatag sa pagsusulong ng environment para sa media kung saan magagawa ng mga ito ang kanilang trabaho ng walang banta at karahasan. Ayon pa sa PCO na alinsunod sa pagtulak ng Marcos administration para itaguyod ang press freedom, protektahan ang media workers at paglaban sa misinformation, mananatili nilang kasangga ang PCO para sa malaya at responsableng press para matiyak na maaabot at mapapanatili ang mga hangaring ito. Matapos ang 22 taon, nakatanggap na ng retirement pay ang mga empleyado ng government-owned media company na Intercontinental Broadcasting Corporation o IBC13. Ayon kay Secretary Cheloy Garafil ng Presidential Communications Office, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ayusin ang claim na ito ng IBC employees para na rin sa kanilang kapakanan. 145 empleyado ang nakatanggap ng retirement pay habang ang nasa 25 retirees nakamatayan na ang paghihintay sa kanilang benepisyo. Dahil dito, lubos ang pasasalamat ng IBC sa pagtugon ng PCO sa matagal ng problema ng network. Yan po ang sumabog po na balita kahapon, mga kabayan. At talagang napahiya dito itong si Digong kasi nga diba lagi nang sinasabi na weak leader daw si PBBM. Pero bakit hindi niya natulungan po yung mga IBC employees, mga kabayan, yung mga retirees? Diba? Alam nyo ba kung yan po ay 22 years lang hinintay yan? So 22 years, today po as 2024. So 2002, mga kabayan, 2002, panahon po yan ni Gloria Macapagal Arroyo, mga kabayan. Diba? Panahon pa ni little girl. Pero ngayon lang nangyari na kung saan nabigyan na sa kanila ang kanilang mga retirees fee, mga kabayan. Sa panahon na po kay PBBM, isipin nyo yan, tas meron nang namatay mga kabayan, 25 lahat ng mga employers sa kakahintay sa kanilang retiree pay, mga kabayan. Talagang nakaawa, no? Kasi nga alam nyo, mga kabayan ko, di ba kilala man natin yung IBC13, yung medyo may edad na rin po. Kasi nga yung IBC13, nag-launch ho yan, if I'm not mistaken, 1959, mga kabayan. Sakto ba? 1959 to 1960 yata yan, nag-launch ho yan. So, siyempre, yung mga nag-retire na mga kabayan, hindi kasi sila binigyan dito ng retirement pay. So, buti na lang po, naupo po ang isang Marcos, talagang tinugunan po ang kanilang problema, mga kabayan. Kaya nga sila happy talaga. Happy sila na Marcos po ang naupo ngayong henerasyon na ito, mga kabayan. Kasi nga natugunan po ang kanilang problema. Bakit hindi yan nagawa po ni Digong? Diba? Puro lang salita, no? Puro lang salita, puro lang kahambugan, mga kabayan, puro lang pananakot, pero yung totoong problema po ng taong bayan, hindi niya natugunan. Buti lang, may isang Marcos po na talagang maawain, talagang matulungin po sa taong bayan at tinutugunan po yung mga problema dyan sa Pilipinas. At saka doon po sa sinabi po ni PBBM, mga kabayan, na ng kanyang ambition, aspiration, na kung saan sabi niya na ang kanya pong ambisyon ay wala na pong maugutom sa Pilipinas. Yan po talaga ang tinugunan ngayon ni PBBM. Sinabi niya yan sa kanyang interview doon po sa taga Korea, mga kabayan, Korea at saka yata yung Japan. So yun po ang kanyang plano, wala pong maugutom na sa Pilipinas. Pero ang problema kasi, marami pong mga salot ng lipunan, mga kabayan. Yung mga salot ng lipunan na kung saan partner niya noon kay Unitim, pero ngayon yung mga tao na yun, yung grupo na yon, sila po dito ang talagang humahatak pamaba ni PBBM kasi gusto lang sisiraan po si PBBM at gusto lang sisiraan po ang bansang Pilipinas para hindi po uunlad, mga kabayan.
Yan po ang napakasakit ngayon. Na kung saan sila po dito'y binigyan po dito ng trust ni PBBM, yung grupo na yan, pero sila rin dito ang sisira po kay PBBM mga kababayan, no? So dito po sa plano ni PBBM, hindi kasi yan mangyayari kapag hindi po magkakaisa ang lahat mga kababayan. So ako po'y nanawagan sa taong bayan, sa ating mga viewers, sa mga netizen na nakita po kay Sir Ivan, dapat full support tayo kay PBBM. Kasi ang tagumpay po ni PBBM, tagumpay natin yang lahat makabayan. Okay? So para po yan sa future po ng ating pamilya, ang next generation makabayan. So dapat suportahan natin po si PBBM. Hayaan natin po yung mga laging naninira, gustong pabasakin po si PBBM. Mga salot kasi yun ng Pilipinas eh. Mga salot ng Pilipinas. So anyway, fourth na makabayan. Kasi meron po akong gustong i-feature sa inyo. Ito po yung talagang para sa akin na dapat talaga itong suportan po ng gobyerno natin. Ano yan, Sir Ivan? Meron kasi isang estudyante, isang engineer makabayan, isang Ilocano, at saka doon po sa eskwelahan po ng Northwestern University Mechanical Engineering student sa Lawag City, Ilocos Norte makabayan. Kasi ayon dito sa balita po ng Daily Tribune, Ilocano students build solar-powered vehicles. Ang ganda mga kabayan. Actually, hindi naman po ganun talaga ganda. Kasi nga, siyempre, first phase pa kasi yung makabayan. Parang template pa lang po. Gawa po ito ng estudyante. So, kapag i-develop po ito with the funds po galing po sa ating gobyerno kasi susuporta makabayan, mas gaganda pa ito. Ito po yung maging tatak Pilipino makabayan. So, ayon po dito sa balita, si Engineer Rolly Ramos stated that these vehicles is still in the development phase, are intended for transporting students within the campus and not for commercial purposes. The aim of these solar-powered vehicles is to minimize harmful emissions from conventional vehicles and harness solar energy to protect the environment. So para maintindihan natin mga kababayan, ipapakita ko sa inyo yung video. For more details, let's watch this. Actually, due to the rising prices of crude oil and gasoline, that's why they come up with this project to help, maybe to address the rising fuel problem. Around estimated 150,000. Ang top speed na na-record namin sa aming solar-powered vehicle, sir, is around 40 kilometers up. Pag naka-full charge siya, kaya niyang tumakbo ng around more than 10 kilometers. More than 10 kilometers. So the main difference of this project from that commercial electric vehicles is that it's solar power. So it helps the battery while it is running under sunlight. It is charging at the same time supplying the motor with electricity. So that is to extend the range, kilometer range of the so far we have no plan in commercializing because there's already a lot of manufacturers of electric car. So the main purpose of this project is to cater to the students inside the university. Actually, the main component of this electric car is, of course, the electric motor, faulty differential. And then the electric motor is powered by a battery which could be charged through the outlet as well as the solar panels. So this is the main difference between, again, the commercial electric vehicles is that this is solar powered. In addition to the battery, while it is running during daytime, it is charging the battery. Basta nakababa. Oo. And yung 10 kilometers po na nabanggit po natin na maximum range po niya, pwede din pong humaba pa ito, ma-extend. Yes, it could be extended. Actually, the 10 kilometers that was stated a while ago is not yet, it is just based on some test runs. So, hindi pa kompleto yung test run. So, they will be testing without the solar panel, battery lang, and they will be testing how many kilometers it could go. And then they will connect the solar panel to test whether it could extend the kilometer range. Actually, the main problem when they were
fabricating this one is the funding. There are 20 students involved in this project, but still they are hard up in coming up with the funds. That's why most of the parts is bought from the junk shop. So only the solar panel, the electric motors are brand new. The mechanical parts are not just stock parts. They fabricated really the suspension system and the brake system. Okay. So mga magkanong funding pa po yung kailangan ng mga estudyante natin for us to be able to produce these kinds of e-vehicle that can run inside the campus for now, sir? I don't know exactly, but maybe for one car, more or less 100,000 for it to be complete. The most expensive part is the battery and the electric motor. Ano po masasabi ninyo dito sa mga estudyante niyo, sir, that we're able to come up with this solar e-vehicle, sir? Yes, actually, I am very proud of these students because we've been planning this for 1 year already. We started this during first sem for the planning stage, and the second semester is the fabrication stage. So, I am grateful and proud that they come up with a project like this. Na hindi lahat stock parts that can be assembled only, but they fabricated actually the most of the components. Sana supportahan to ng gobyerno, mga kababayan, no? Asali maganda yan eh. Nakaka-save tayo po sa kuryente, mga kababayan. Kasi dyan po sa mga taong, sa mga kababayan natin po na meron po mga e-vehicles, maganda rin kasi nagagawin po na ganyan, mga kababayan, para hindi na po tayo mag-charge. Diba? Hindi na tayo mag-charge, hindi na po tataas ang ating bayarin po ng kuryente. So dahil ito po ay solar, mga kababayan. So kapag kahit matambay lang dyan sa labas, mainitan, mag-charge kasi siya, mga kababayan. So sana po, ito po ay suportahan po ng ating gobyerno. Maganda kasi yan eh. So anyways, so kababayan ko, dito na po tayo sa mga kamartisan po ng ibang mga vlogger. So una, i-shoutout natin. Nandyan po si Aurora Mercado na Mangaldan, Pangasinan. Nandyan po si Severo Pilicano. Hi to Sarah Brightman Vlog, Glenda Golina, Freddy Guzman, nandiyan po si Carmila Salinga, Leonardo Astillero, Eduardo Cartera, Len Gonzalez, and hi to Vigo Rota. Okay, so siya nga pala, kababayan, may nakapansin kasi tungkol po dito sa mugshot po ni Dennis Cornejo, mga kababayan. Napansin ba natin yan? Kasi nga marami pong nakapansin na netizen, included may, mga kababayan, na nag-iba po yung mukha ni Dennis. Napansin ba natin yung dito po sa may right side, mga kababayan? Di ba nag-iba po ang kanyang muka? Siguro sobrang stress eh. Sobrang stress po si Dennis, mga kababayan. Yan kasi tuloy, pasaway eh. Pero anyways, alam mo natin na yung nangyari kasi nila ni Bong Navarro, at saka doon po nung binugbog na si Bong Navarro, mga kababayan, at saka after that, nagkasuhan sila, that is 10 years ago. Pero nakita ko kasi yung kanyang interview doon po sa time po sa may Supreme Court, mga kababayan, hindi pa ganyan ka-stress itong si Dennis Cornejo. Napansin ba natin? Talagang grabe yung iniisip niya, mga kababayan, no? Kasi siyempre, sino ba ditong hindi po may stress na ikaw po yung makakulong dito habang buhay, mga kababayan? Yan po lang na pala kasi mga mga pasaway, mga salot eh. Gumagawa kasi ng mga hindi maganda, mga kababayan. So, doon po sa kaso ni Bong Navarro, si Bong po ang nanalo doon. So, si Cedric Lee, at saka ito pong si Dennis Cornejo, kulong sila habang buhay, mga kababayan, 'di ba? So, buti nga. Pasaway kasi. At saka, batiin rin po natin, i-congratulate natin po itong si Gasolito, si Atty. Topacio, kasi talo sila sa kaso, mga kababayan. Si Topacio kasi, talagang mayabang kasi. So anyways, dito na po tayo, mga kababayan, kasi nga, inaakusahan tayo, inaakusahan kami mga pro-women vlogger na mga bayaran daw ni PBM, ni Felisa at saka ni Speaker Martin Wallace, mga kababayan. So sino po nagsabi niyan? Siyempre silang lahat po, alam natin yan. Pero specific tayo ngayon kasi pag-usapan natin po itong si pambansang Black Eye, pambansang maitim yung labi, mga kababayan, si KPL, dito po si pambansang Loyal, mga kababayan, kasi nga ayon sa kanya, may nakaabot na sa kanya na isang leaked document. Ito daw yung rally na mangyayari this coming May 6 at saka May 17, mga kababayan, doon po sa Liwasang Bonifacio, kasi ang May 6, mangyayari kasi ito doon po sa harap po ng Senado, mga kababayan. Sabi niya sa kanyang vlog kahapon, leak document daw yan. Totoo talaga ang kanyang mga followers, mga kababayan,
Na siyempre, hindi naman kasi na nakita yung una pong lumabas at saka sinabi ho yan ni Mami Peng doon po sa, sa YouTube po ni Takeru Miyamoto, mga kababayan. Di ba pinakita ko sa inyo na kung saan nag-meeting doon yung mga vlogger, nagkaroon doon ng collab po na live, mga kababayan. Kasi nga doon po in-announce ni Mami Peng yung mangyayaring rally sa May 6, this coming Monday, and also po sa May 17, yung panawagan po na pababain na sa pwesto itong si Bibi Sara, and also yung panawagan po sa ating Pangulong PBBM na ipapasok po sa Pilipinas ang ICC, mga kababayan. So ayon po ni KPL kung bakit daw nagaganyan yung mga vlogger, kasi hindi daw nasahuran, mga kababayan. Hindi daw nasahuran. At saka meron siyang ipapakita dito na isang screenshot na kung saan ipapakita ko rin po mamaya, mga kababayan. But before that, sagutin natin itong si Pambansang Black Eye. Paparating ko po sa inyo na isa, o hindi lang siguro isa, baka marami, ayan, na mga trolls ni Dayunyor, ni Lisa Jahas, at ni Tambalos-los, mga kababayan, aba, nagsimula ng maghudas, mag-traitor sa kanila. Totoo ho yan. Nakarating po ito sa akin, mga kababayan, mula po sa ating kaibigan na hindi ko na lamang po papangalanan, isang vlogger din po, mga kababayan, na siyempre, parehas po natin DDS. Hindi po taga BBM vlogger. Totoo ito, mga kababayan. Isa sa mga trolls, hindi lang po natin sigurado kung vlogger ba ito, malamang, pero ang kutob ko ho, vlogger ho ito eh. Maliwanag po na nag-tridor na, nagsisimula ng mag-tridor kay Dayunyor kung ano ang ginawa ko noon. Ay, hindi naman kasi ako sana mag-tridor sa kanila kung ang hangarin nila ay unit team. Ginawa ko, nag-tridor ako. Lumayas ako, sabay layas sa grupo nila. Na totally layas, nakikiramdam pa ako kung paghihinalaan nila ako. Yun na nga, naghinala sila sa akin at sila na ho mismo ang sumipa sa akin sa grupong yon. Dahil nga, sa mga content ko rin, siguro na mga nakikita na rin nila. Paano ko nasabi? At paano nasabi sa akin ng aking informante na Okay, so bago dyan, mga kababayan, sabi niya, trinidor daw tayo nito ni KPL kasi bigla siyang bumaliktad, mga kababayan. Trinidor daw tayo. Actually, trinidor naman talaga yan eh. Bakit? Kasi ang kanyang habol, mga kababayan, sa mga dito po sa kasama natin po ng mga pro-BBM po ng mga vlogger. Ayon po, sino ba nakita dito sa vlog po ni Takeru, yung sinabi niya tungkol dito kay KPL, mga kababayan. Kasi nga si Takeru at si KPL, medyo malapit silang dalawa kasi kagrupo sila noon, mga kababayan. So ayon po kay ayon po dito kay Takeru, ito kasing si KPL, mga kababayan, itong si Pambansang Black Eye, naghahangad kasi siya ng bayad. Yes, you heard it right. Naghangad daw siya ng bayad ayon po kay Takeru. Kasi every day or every hour, lagi itong tumatawag po kay Takeru kung meron na bang pera, mga kababayan, or meron bang pera. Kumusta na? Kana lagi siyang napaparamdam, mga kababayan. Ay siyempre ang kanyang paparamdam kasi sabi niya, hey, meron ba tayo dyan? Yung ganun ba? So alam na ho natin kung ano yan. Yan po ay pera. Pero siyempre, siya po'y laging sinupalpal po ni Takeru kasi yung mga pro-BBM ng mga vlogger, hindi po mga bayaran, mga kababayan. Siya po'y sinupalpal po ni Takeru. At meron pa nga mga screenshot na ipinakita si Takeru, mga kababayan, kasi siya po'y naghangad po ng bayad kasi pag-aakalan niya, ang mga pro-admin ng mga vlogger, mga BBM po ng mga vlogger, mga bayaran. Yan kasi ang kalang mindset, mga kababayan. Yung mga mindset po ng mga DDS, yung kabilang kampo, ang pag-aakala nila, ang mga pro-admin po ng mga vlogger, mga bayaran. Bayaran daw ni PBBM, bayaran daw ni Efelisa, ni Speaker Martin Romualdez. Pero honestly, mga kababayan, sa totoo lang, wala pong bayaran kahit isa sa amin po mga pro-admin ng mga vlogger. Totoo yan. Bakit? Kasi kamo po'y kontento na dito sa aming sweldo dito po sa YouTube, mga kababayan. Yes, kontento na po ako. Like po sample ako, mga kababayan, kontento na po sa Iban. Bakit? As long as nanonood lang po kayo sa ating mga advertisement,
na meron pong nagbibigay sa atin ng mga super tanks kasi alam nyo mga kabayan, siyempre yung super tanks, additional lang po yan na blessing. Kapag meron nagbibigay sa atin ito ng super tanks, pinanood nyo po ang ating mga advertisement, siyempre magkakasweldo po si Sir Ivan. So kapag ang mga viewer na hindi po pinapanood po ang ating mga advertisement, siyempre hindi na po nakakasweldo doon si Sir Ivan. So ako po ay kontento na po sa ating sweldo dito sa ating YouTube. At ako po ay nagpapasalamat po. Ako po ay nagpapasalamat, taos puso pong nagpapasalamat sa ating mga viewers, sa ating mga solid viewers na lagi pong pinapanood po ating mga advertisement sa doon po sa napapadala sa atin ng mga super tanks. So hindi na po kailangan bayaran si Sir Ivan galing po sa mga politiko, galing po sa Malacanang or PCO, saan pang sinasabi niya mga kabayan. Kasi sabi nila, ang nagbabayad daw dito ng mga vlogger, yun daw ang PCO, PCSO, pati po yung Malacanang mga kabayan. Yan po ay fake news. Wala pong bayaran po ng mga pro-admin ng mga vlogger mga kabayan. Ang note dito na mga bayaran yung mga DDS. Di ba sinabi ho yan ng mga senador mga kabayan? Sinabi rin po yan ng mga mababatas natin na yung mga pro-China, mga pro-Duterte po ng mga vlogger, mga pro-Kibuloy, alam ho natin, sila po ay noted po ng mga bayaran kasi nasanay kasi sila mga kabayan sa panahon po ni Digong, bayaran kasi sila. So pag-aakala nila sa panahon po ni PBBM, bayaran din po yung mga pro-admin ng mga vlogger. Nakalimutan ba nila na Ilocano si PBBM mga kabayan? Nakalimutan ba nila, nasabi ho nila, mga Ilocano, mga ano daw yan ayaw na kasabihin baka may magalit. mga kuripot Totoo ba yan? Yan ang sabi, Ilocano rin po nagsabi. Makuripot ng mga Ilocano So yan po ay totoo at noted, hindi po bayaran ang mga pro-admin ng mga vlogger. Pero siya kasi makabayan, ito po kasi si pambansang Black Eye, sing itim po ng kanyang labi ang kanyang budhi makabayan, sing itim po ng kanyang labi ang kanyang budhi, naghangad kasi ng bayad. So dahil wala siyang nakuhanan dito ng grupo ng babayan makabayan, bigla siyang bumaliktad sa lalong-lalo na kung napansin ba natin, talagang lagapak ang kanyang channel mga kabayan. Di ba? Sino ba nakapansin doon sa kay PL na hindi po ganun kadami ang kanyang viewers mga kabayan nung sinuportahan pa niya si PBBM. Pero siyempre, bigla siya bumaliktad doon sa mga Duterte. So ngayon, bigla siyang bumalik mga kabayan ang kanyang channel kasi maraming sumuporta sa kanya ng mga maka-DDS. Dahil nga sila po yung mga sinungaling mga kabayan. Patuloy natin. Traidor na. Nagsisimula ng mag-traidor. Ang mga trolls o mga vlogger nako. Dayunyor. Tinatraidor ka na ng binabayaran ninyo. Lisa, ahas, tambaloslos. Merong ahas din sa hanay ng mga vlogger ninyo at ng mga trolls ninyo. Kung kayo ahas sa Pilipinas, ahas kayo sa bansa, may ahas din pala sa inyo. Biruin nyo, pinakakain nyo sa mga kamay ninyo. Sinasahuran ninyo ng malaking halaga buwan-buwan, pero nagawa kayong traidorin. Kasi, isa lang ang dahilan yan. Bakit? Nag-leak nga itong plano ng mga loyalista nga. Nag-leak. Kaya nga kahapon pa lang, unong isang araw pa lang, pinag-uusapan na meron silang gagawing rally sa harap ng Senado. At itong rally nilang ipagsisigawan nilang Sara resign at ang pagpapasok ng ICC para dakpin si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at iba pang mga nasa listahan. Meron pong nagpasa ng screenshot sa isa sa mga vlogger na mga kasamahan natin. Nag-leak po ang kanilang mga usapan, kanilang mga plano, mga kababayan. Diba? Tingnan nyo kung gaano siya katanga mga kababayan. Tanga talaga Nag-leak daw ko lang usapan. Isamantalang live yon na nangyari na collab doon kay Takero mga kababayan. Nag-leak ba ng ganyan? Ang ibig sabihin po ng leak, yung sekreto. Yung wala po, yung hindi po inilabas sa public at saka yan po yung lumabas bigla yung document mga kababayan.
Leak, di ba tanga talaga eh. Hindi niya alam kung ano ibig sabihin po yung nag-leak, mga kababayan. Nag-leak, ibig sabihin confidential ho yan, nalabas bigla sa public. Yan po ibig sabihin po ng leak. Leak ba yung nag-collab, nag-live, ang daming viewers, mga kababayan? Leak ba yan? Gunggong talaga eh. Ganyan po nila inuuto po ang kanilang mga followers. Kasi sabi nila, ang rally daw, mga kababayan, nagagawin daw sa kaming May 17, daw pagtatry daw ito kay PBM. Kasi nanawagan daw kami na pababaan po sa pwesto itong si BP Sara at saka mananawagan po tayo na ipapasok po sa Pilipinas ang ICC, mga kababayan. Tinaydo daw si PBM, tinaydo daw si F. Elisa at saka si SMR, mga kababayan. Tinaydo ba yung ganyan? Diba? Lahat po ng mga vlogger, pro-admin, it doesn't mean na kami po yung mga pro-admin, hindi na pwede na manawagan po kay PBM. Dapat manawagan po tayo kasi mahal natin si PBM at ayaw po natin na mapahamak po si PBM, mga kababayan. Yan ba'y katrayduran? Gonggong talaga eh. May ahas po sa hanay ninyo, Dayunyor. Kung paano ako nag-ahas noon, nag-trader noon sa grupong pinanggalingan ko, yan din ang ginagawa sa inyo ngayon. Ayusin nyo kasi pagbabayad sa mga trolls ninyo para hindi kayo traidorin at hindi kayo ahasin. Ayan, mag-iingay mga kababayan, magsasagawa sila ng rally. Malamang sa alamang ho, mga kababayan, malaki ang pondo nito. May pondo ho ito, hindi ho kikilos. Kilala ko yung mga yan. Hindi ho sila kikilos nang walang payola. Kagawian na ho yan sa mga trolls nila at ng mga vlogger nila. Pustahan tayo. Huwag nilang bayaran ang trolls nila ng 1 taon. Ewan ko lang kung hindi bumaliktad yung mga giatay na yan. Yan ang mahabol nila eh. Bayad eh, monthly eh. Yan po ang habol nila. Yan kasi ang kanyang mindset, mga kababayan. Pera lang po, mukhang pera kasi. Ganyan kasi mga DBS na mga vlogger, mukhang pera, mga kababayan. Sabi lang, kung hindi daw kami babayaran ng gobyerno ng Malacanang, ang mga vlogger, mga kababayan, babaliktad daw. Isumula pa noon na naging pro-admin na vlogger si Sir Ivan, sinuportahan ko po si PBM, hanggang ngayon, hindi pa ko nakatanggap po ng pera kahit piso galing po sa Malacanang, mga kababayan. Honest yan. Honest yan. Hanggang ngayon. Pero bakit hindi bumaliktad si Sir Ivan? Kasi nga, taos puso kaming sumusuporta kay PBM. At dapat talaga nating suportahan po si PBM kasi siya po ang ating Pangulo, ating Presidente, at ang kanyang tagumpay nating lahat, mga kababayan. At si Sir Ivan, ako po naniniwala sa kakayahan po ni PBM. Kapag atin po siyang protektahan, matapos po ang kanyang termino, magagawa po ang kanyang mga plano, mga kababayan. Against dito sa mga lagi pong naninira, mga anti-Marcos, mga salot ng lipunan yan si KPL, mga kababayan, kasi wala siyang habol dito. Kung nandito pa siya, kasamahan po namin na lagi pong sumusuporta po kay PBM, pera kasi. Nung hindi siya nagkapera dito, kasi pagkakala niya na merong pera involved ito, kaya kami nagbablog, kaya kami daw sinuportahan namin sa PBM, siya po'y nabigo, mga kababayan, kasi wala siya nakita kahit isang vlogger na binayaran po ng Malacanang. Kaya bigla siyang bumaliktad, mga kababayan. Diba? Siya na po mismo dito nagsabi, ang kanyang tanong, ang kanyang situations, siya na po ang sumagot, mga kababayan, bumalik sa kanya. Sabi niya sabi niya ni KPL na bayaran nyo kasi, diba sabi niya, lisahas, bayaran mo kasi ang mga vlogger para hindi daw mag-traitor at hindi daw babaliktad. Di mismo siya po ang mga kababayan, siya po doon naigo sa kanyang mga sinasabi, di ba? Ganon ka-traitor. Okay, so forward tayo. Kasi sabi niya, mga kababayan, ay siya nga pala, dito nga pala kay Badong. Si Badong, nag-vlog siya kahapon, mga kababayan, kasi nabalitaan niya yung Sara Resign Rally movement. Sabi niya, Sara Resign Rally kasado na. Handa ng langawin. Lalangawin ka agad, mga kababayan. Sabi ni Badong, lalangawin daw.
Isipin mo ba dong, hindi katulad sa inyo ang rally namin. Hindi katulad sa inyo, puro pagmumura at puro katarantaduhan ang inyong ginagawa sa inyong rally. Kasi nga, hindi naman yan peace rally, kundi kaguluhan rally ho yan. Hindi ganun kasi, hindi kasi kapareha sa inyo. Kasi nga, mangyayaring rally, this coming May 17, that is unity, mga kabayan. Unity, ibig sabihin, lahat ng kulay nandyan nagkakaisa. Para sa bayan ang gagawin, mga kabayan, para po sa Pilipino. So ibig sabihin, lahat ng mga vlogger, na mga Pinklawan, mga Dilawan, mga Eskunyan, siyempre mga BBM, loyalista ng mga vlogger, magkaisa lahat, mga kabayan. So expect ko natin, malaki po na rally na yan. Lalangawin ka agad. May hamon ako, Badong. Kapag hindi lalangawin, bet tayo, tatanggalin mo ba ang inyong channel? Sige nga, Badong, kapag hindi lalangawin, kaya mo ba tatanggalin mo ang channel? Sige nga, simpleng request lang mo yan. Inanahan mo lalangawin Siguro nasaktan sa ating thumbnail noon, mga kabayan. Nilangaw. Totoo naman talaga nilangaw ka lang rally. Diba? Totoo naman talagang nilangaw ka lang rally. At saka nasabi noon, ang pulis mismo. Hindi ho yan fake news. Kasi nagsabi noon, yung rally nila sa Del Norte, mga kabayan, sa Davao, mismo ang mga pulis ang nagsabi noon, di ba? So hindi yun fake news. So to yun talagang nilangaw ang kanang rally, mga kabayan. Okay? So forward tayo. Kasi dito tayo po sa ipinakalat, mga kabayan, ni KPL pa rin po, ni KPL. Ito kasing si PBM, may nakita kasi sila na picture po ni PBM, mga kabayan. I think nasa party yata, if not mistaken. So ngayon, nag-insinuate ito kaagad, itong si KPL na may hawak daw na pulburon si PBM. Sabi niya, mga kabayan. So, kahit meron siyang question mark dyan sa dulo, ang kanyang question, mga kabayan, parang malisyoso kasi na nasagot yan. Malisyoso kasi yan na tanong, mga kabayan. Sabi niya, huli sa akto, may hawak na pulburon. Si PBM, may hawak daw. Paano niya nalaman? Yan po yung pulburon, mga kabayan. Nandyan ba siya sa panahon na yan? Sa kung saan nandyan po si PBM, di ba? At saka yan po ipinakalat po dito po sa mga, siyempre sa mga DBS na mga vlogger, mga Facebook pages. Ngayon, mga kabayan, siyempre inimbestagahan natin yan. Sabi kasi nila na yan dang picture niya, mga kabayan, that is during daw 2012. So sabi dito po sa isang nagangalan po na Solong at Matatag na Pilipinas na Facebook page, at saka ito pong The Renaissance Man in Manila, Party lang circa 2012, ang mahiwagang 2012 na, mga kabayan. Mahiwagang 2012, okay? So tandaan po natin po yung picture na yan. Actually, hindi ko nakita yung, mga kabayan. Kasi nga, ang picture na yan, kahit ginamitan ko na ng Google Lens, ang problema kasi, duda ko dito, mga kabayan, ang sinuot po dyan ni PBM, mukha yatang inedit yan Mukhang gin-blur siya, at saka inedit siya ng ibang kulay, mga kabayan. Pansin ko lang, kahit gin-zoom ko, doon ako dito, gin-blur to, at saka ginamitan to ng saturation, para mag-iba po ang kulay, mga kabayan. Bakit nga nasabi si Ivan? Kasi ginamitan ko yan ng Google Lens. May nakita kasi ako, mga kabayan, nakapariha po yung pormahan ni PBM, and also 2012 rin po yung year, mga kabayan. At the same time, the same po na year, month, March rin po, mga kabayan. Yan po ang pormahan ni PBM. Napansin ba natin, medyo may kahalintulad po doon sa sinabi lang party, mga kabayan. Okay, so yan po na balita na yan, kasama niya si Gov Gwen, doon po sa Cebu City, mga kabayan. Yan po ang time po sa Cebu City. That is panahon po sa 2012, March 5, mga kabayan. March 5 ho yan. Di ba ang sabi po doon sa document po ni Morales is ang kanilang plano po na i-raid daw si PBM doon po sa Rockwell, sa Makati. That is March 12, 2012, mga kabayan. Pero yung picture na yan, kung itandi natin, makahalintulad kasi ang pormahan ni PBM, ang sinot niya sa baba. Pero ang problema, ang medyo may kaibahan po sa kulay sa taas, mga kabayan. So I think, inedit po yung sa una, mga kabayan. Inedit nila yon. Kasi itong time na to, na-meet po ni PBM si Gov Gwen. Kasi I think, tatakbo yata si Gov Gwen, mga kabayan, ng panahon nito. At saka siyempre, si PBM, binisita niya ang kanyang mga kalyado doon po sa Cebu City. Ulitin po natin, ang pangyayaring yan, doon po yan sa Cebu City, mga kabayan. That is March 5, 2012. Okay? So, debunk na debunk pa rin.
Kung kasi, yan kasi pinakalat nila mga kabayan. Ang picture yan ang panahon po na, plano ng i-raid daw ng taga-PDEA, si PBBM. Yan po ay fake news. So ngayon, syempre, nagkasakit sila mga kabayan kasi nga, di ba, meron pong balita na kumalat ngayon na ito pong si Marcel Soriano kasi gusto lang gamitin po itong balita na ito mga kabayan para daw maging relevant yung akusasyon po ni Morales at saka ni Hitad mga kabayan. Na si ito daw si Marcel Soriano or sa totoong pangalan mga kabayan, di ba siya si Maria, anong pangalan nun mga kabayan? If I'm not mistaken, Maria Cecilia Dadoro Soriano or si Marcel Soriano mga kabayan. Kasi nga gusto lang maging mabigyan dito ng buhay yung claim po ni Digong na sabi niya na sangkot daw si PBBM sa drogas. At hanggang lumabas po ito si Morales na kasama daw ni PBBM itong si Marcel Soriano mga kabayan. So naghanap sila ng balita na nadadawit dito ang name po ni Marcel Soriano mga kabayan. I think alam niyo na po na meron pong natimbog dito or na-bypass na kapangalan lang po ni Marcel Soriano mga kabayan. Yes, kapangalan na po niya. Pero ito kasing balitan to, ginamit nila na para po maging relevant doon po sa claim po ni Digong, sa claim po ni Hitad, at saka doon po kay Morales. So ginamit nila ang balita na ito mga kabayan na sangkot daw sa drogas itong si Marcel Soriano. So sabi dito sa balita, March 28, 2018, nalambat ng mga otoridad ang 13 drug suspect kabilang ang isang babaeng kapangalan ni Diamond Star Marcel Soriano sa isinagawang magkakahiwalay na anti-drug operations sa Quezon City. So yan po ay nangyari sa Quezon City mga kabayan last March 28, 2018. Ulitin po natin, kapangalan lang po ni Marcel Soriano mga kabayan, di ba? So diyan po sila talagang madidibang natin. Pero hindi yan mga kabayan. Ito po ang ating pasabog na kung saan may ginamit sila kasi na isang video na kung saan, kaya nga sabi po ni Hitad kahapon sa kanyang live mga kabayan, wala na daw tayong asahan daw kay Marcel Soriano kasi nabayaran daw ni FLD sa mga kabayan. Bakit na nasabi? Kasi meron pong lumabas ngayon na video na magkasama po si Marcel Soriano at saka si FL Lisa Aranita Marcos mga kabayan. 'Di ba? Maraming natakot eh. Maraming natakot. Sa Malidam, nabayaran daw si Marcel Soriano. Nakita daw si Felisa at saka si Marcel Soriano mga kabayan. Nakita daw. Pero ngayon, siyempre, imbestigahan kagad yan ni Sir Ivan. Simpleng Google lang ho yan. Nakita ko kaagad mga kabayan ang totoong date kung kailan yan na-post po doon sa TikTok. Kailan Sir Ivan? Before pa ho yan sa election mga kabayan. So yung post na yan, 2022 sa 5, that is June April, May, May nga pala, May 25, 2022. So before pa yan sa election mga kabayan. So nag-meet po si Felisa at saka ito pong si Marcel Soriano. Di ba nga nabalita na noon mga kabayan? Merong nabalita niya noon, naalala ko na si Marcel Soriano, suportado niya si PBBM. Di ba naalala ho natin yan? So yan po ang time na yan, nagkita po si Felisa at saka si Marcel Soriano before pa ho yan sa election mga kabayan. Pero ang sabi kasi ni Hitad, the other day mga kabayan. The other day daw, nagkita po si Felisa at saka si Marcel Soriano. Gunggong talaga eh. Sabi po dito sa nag-post, totoo ang chismis ni Maharlika. Nakakatawa naman. In your face. Don't me. Napaka-easy lang po mag-Google mga kabayan. Napaka-easy lang po mag-research. Basta marunong ka lang po gumamit sa Google, makikita mo kaagad yung totoo po dito na date kung kailan po yan gin-upload ang kanilang ipinakalat po na video mga kabayan. Diba? Dibang na naman. Talagang napahiya dito si Hitad. Isampal natin po kay Hitad mga kabayan. Diba? So anyways, shout out natin. Nandyan po si Army Lagaso, Marilo Ferte, Guido Mers, hi to Robin Basinga Salindong, hi to Elsa Hoffman, nandiyan po si Ophelia Dongaya, Mergre Sekretarya, shoutout po natin si Marilo Bidnarek, Gemma Sampilo Camarines, Victor Robin, Alicia Lick, Danilo Hidalgo, hi to Ashen, nandiyan po si Jemson Regen Jeriel and Jim of Cute Cebu City, greetings from Rodolfo Randarabor of Tansa Cavite, nandiyan po si Allen Aliga from Apayao Province, Lulu, Mary Jane Tan,
Helen Cabayao from Toronto, Canada. Nandiyan po si Divina Domingo, Annie Hoson, Shannon Reyes, Evelyn Garcia, and Haitsu Luz Senense. Okay, so ipapakita ko na po sa inyo yung vlog po na Mike Abe mga kabayan. For more details, let's watch this. Yan, kilala ba niyo yan? Yan ang artistang si Maricel Soriano. Nananahimik ang buhay, nananahimik na't sa kanyang kalagayan ngayon sa pagiging artista. Alam naman natin na Diamond Star yan, di ba? Nung araw pa. Siya po, kaya ko pinapakita, ay isasalang sa Senado. Kaya atin ding aabangan. Siya ay pinatawag ng Senado ng Committee on Illegal Drugs ni Senador Bato de la Rosa. Hindi natin alam kung anong sasabihin niya dyan. Kaya lang, talagang gumagamit na sila ng mga personality na katulad ni Maricel Soriano at ng iba pa para lang ho pagtuunan ng pansin at makakuha ng atensyon sa taong bayan tungkol sa kanilang pag-aakusa kay Pangulong Marcos dyan sa illegal drugs. Yun talaga ang layunin. Hindi nag-iimbestiga ang Senado para pagandahin ang ekonomiya ng bansa. Hindi nag-iimbestiga ang Komite ni De La Rosa para maging matatag ang bansa. Yung kanyang mga galaw ngayon, siya ay nagagamit o baka nagpapagamit sa mga anti-Marcos para sirain at kumbinsihin ang taong bayan na palitan si Pangulong Marcos ng wala sa lugar o labag sa batas. Yan po yan. Kasi kung yung committee ay nag-iimbestiga para sa development ng bansa, suportahan natin. Pero ang layunin naman, dahil siya'y nagpagamit sa mga anti-Marcos at yung mga vlogger na nag-produce kay Jonathan Morales na nagsasabi kung ano-anong hindi naman kapanipaniwala, pinapatulan ng Senado. Ang Senado po ay napakataas na opisina at posisyon, institusyon ng ating lipunan. Dapat bahagi sila ng tumutulong sa magandang buhay at kinabukasan ng mga Pilipino. Pero yung ilan, hindi ko po nilalahat, na mga senador nagagamit pa sa paninira sa ating pamahalaan. Yan po yung nakakalungkot. Pinapasweldo natin sila. Milyon-milyon ang kanilang kinikita. Alam ba ninyo na milyon ang kinikita ng isang senador sa isang buwan? Pagkatapos ang ginagawa nila, hindi tulungan si Pangulong Marcos, hindi tulungan iangat ang mga walang trabaho, bigyan ng magandang education at kalusugan ng mga Pilipino, manindigan sa West Philippine Sea. Hindi. Sila po ay nagiging bahagi pa ng paninira para palitan ang gobyerno ng kampo ng mga Duterte. Yan ang aking pong analysis at opinion sa kanilang galaw. Pati si Maricel Soriano na nanahimik, ipapatawag pa. Pati si dating Executive Secretary Paquito Ochoa na tahimik na rin sa pribadong sektor, ipapatawag pa rin. Dahil naniwala sila kay Morales. Lahat ng sinasabi ni Morales na hindi naman kapanipaniwala, pinatulan ng Senado. Kasi kaya ko sinabing pinatulan ang Komite ni De La Rosa dahil yung lahat ng sinasabi ni Morales, ipapatawag niya. Alam mo, Senador Bato de la Rosa, hindi naman kita pinangunahan, ang pilitin mong pauwiin at iharap mo sa Senado yung vlogger, yung mapanirang vlogger dyan sa Amerika, siya ba ay Filipino citizen pa o American citizen? Kasi kung Pilipino siya, meron siyang pananagutan sa Pilipinas. O kahit American citizen siya, meron pa rin siyang pananagutan dahil ang kanyang sinisira, hindi lang si Pangulong Marcos at First Family. Ang kanyang sinisira ay Pilipinas sa buong mundo. Ang sinisira niya at kawalan ng respeto sa ating mga batas. Ang kanyang ginagawang pambabastos, panlalait sa First Family, kay Pangulong Marcos, kay First Lady at iba pa. Yan ang ginagawa ng vlogger na yan. Yan ang dapat mapapunta sa Senado at tanungin. Kasi siyang promotor kung bakit lumutang yung Jonathan Morales kahit na sirang-sira ang kredibilidad niyan sa Law Enforcement Agency. Walang naniniwala sa kanya. Pero pinatulan ng Senado. Para saan? Para sa pagpapaganda ng buhay ng Pilipinas? Hindi po yan. Para siraan si Pangulong Marcos, para magalit ang taong bayan kay Pangulong Marcos, para gisingin ang taong bayan at magalit sa pamahalaan. Yan ang layunin niyan. Parang gano'n ang dating. Di ba? Kasi kung talagang ang layunin po ninyo ay matatag na bansa, matatag na republika,
pagkakaisa ng mga Pilipino. Dapat hindi nyo pinapaniwalaan yung mga mapanirang grupo. Alam naman natin yan eh. Ano bang interest nila? Yung kapangyarihan lang makuha nila. Wala naman silang national agenda. Paano pagandahin ang ekonomiya at security ng bansa? Lahat pansarili lang. Tapos pinapatulan nyo. O di ba? Gamit ang kapangyarihan sa Senado, gamit ang pera at institusyon ng pamahalaan, pera ng taong bayan. Di ba? Sino ba yung Morales na yan? Sino ba yung mga vlogger na yan? Di ba sila lang yung magkakakampi? Madaling mag-akusa pero ang pagpapatunay ay napakahirap. Ay bakit yung pinapatulan yung mga sinasabi? Na hindi naman ho talaga makakatulong pang kalahatan. Nakakatulong lang yan doon sa may mga ambisyon na maghawak muli ng kapangyarihan. Sana alam yan ni Senador Bato de la Rosa. Okay? So any comment, reaction sa ating mga mamamayan? Dito po sa aking mga channel, Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV, sasabihin natin ang totoo. Base sa ating analysis at opinion, base rin sa mga nangyayari at galawan. Huwag tayong mananahimik sa mga galaw ng mga pansarili. Mag-ingay tayo para sa kabutihan ng nakakarami. Mag-ingay tayo para sa development at kaunlaran ng bansa. Huwag tayong sumali, huwag kayong sumali sa mga makasariling galawan. Yan po yung aking hinihiling at ang aking channel na ito. Suportahan nyo at palalakasin natin, paninindigan natin ang tama. Sasabihin natin pag sila'y mali, sasabihin natin pag sila'y tama. Diba? Sa ating analysis at opinion base sa mga ginagawa at kanilang mga sinasabi. Sana, inulit ko, sana magkaisa ang mga Pilipino pero parang malabo. Kasi nga may mga deadline na silang binabanggit. Gustong-gusto na sila maghawak muli ng kapangyarihan. Atat na atat sila na matanggal si Pangulong Marcos sa anumang pamamaraan para lang ho sila ay makabalik sa kapangyarihan. Wala namang ibang dahilan. Diba? Bakit kayo magpapagamit? Bakit tayo maniniwala dyan? Okay? Magpakatatag bilang Pilipino, bilang isang bansa. Isang bansa, isang diwa. Kung sino ang presidente at hanggang kailan ang kanyang panungkulan, suportahan. Pag tama ang ginagawa, suportahan. Kung may mali, sabihin lang pero hindi basihan para kaagad palitan. May proseso sa batas. May respeto dapat sa batas. Hindi pwedeng gusto nyo mangyari kahit kakaunti kayo. Gusto nyo mangyari ang gusto nyo dahil may mga interest lang kayo. Hindi pwede yun. Kailangan may mga due process at dapat na maayos. So, abangan natin itong pagharap ni Maricel Soriano na sinasabing nag-confirm na siya pupunta na Senado. Ano ba ang kanyang sasabihin? Kung di ako nagkakamali, itong si Maricel Soriano ay mga taga-suporta ito ni Leni Robredo nung nakaraang eleksyon. At alam naman natin, ito po ang mga piklawan, dilawan, hindi naman lahat, pero marami na sa kanila ang naniniwala at sumusuporta kay Pangulong Marcos kaysa sa mga Duterte. Mas gusto nila ang ginagawa ng Pangulong Marcos ng ating kasalukuyang administrasyon sa iba-ibang programa kaysa ginagawang paninira at panlalait ng kampo ng mga Duterte. Yan po yung nakikita natin. Kaya abangan din natin. Ayaw natin pangunahan. Ano ang sasabihin? Maniniwala ba tayo o hindi sa artistang si Maricel Soriano sa kanyang pagharap sa Senado? Sa susunod na mga araw na yan, malapit na. Abangan! Okay, so ipapakita ko rin po sa inyo yung balita mga kabayan kasi ito po yung seryoso rin po. Ito tungkol po sa mga jeepney drivers na kung saan sinisisi na dito si PBBM dahil dito sa POV modernization mga kabayan. Kasi nga, di ba, alam ho natin, ito pong POV modernization is how many years na ito mga kabayan? Panahon pa ito ni Digong. Pero bakit hindi sila nagalit doon kay Digong mga kabayan? At dito, sinisisi nila si PBBM. Pero before tayo po maglabas po ng ating pong opinion tungkol dito po sa mga hinanaing po ng ating kababayan po ng mga jeepney drivers na hindi po na-consolidate at saka na mamiligro dito na mawalan sila dito ng trabaho mga kababayan. For more details, let's watch this. Nanggagalaiti naman ang ilang tsuper na hindi sumama sa konsolidasyon para sa PUV Modernization Program ng pamahalaan. Ayon sa kanila, bakit pilit daw tinatanggalan ng hanap buhay ng Administrasyong Marcos? Si Sheena Torno sa report. Tapos na ang franchise consolidation para sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP ng gobyerno nitong 30 ng Abril.
Humigit kumulang 81% ng mga pampaserong sasakyan sa bansa ang nakapasok na sa konsolidasyon para sa implementasyon ng naturang programa. Pero marami-rami pa rin sa ating mga kababayan ang hindi sumali rito. Katulad na lamang ni Kuya Michael na tuloy pa rin sa pamamasada kahit hindi nakapag-consolidate. Ayon sa kanya, handa siyang makipagpatintero oras magkahulihan. Sa ngayon, ang hininga namin hanggang liig na lang Kasi talagang natatakot kami dahil baka mamaya pasokin kami rito ng mga manghuhuli na. Kaya yun din, kaya lagi kaming alerto din kahit pa paano. Una na ring sinabi ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB na hindi muna huhulihin ang mga tsuper na hindi nakapag-consolidate. Ngunit bibigyan lamang sila ng show cause order kung saan kailangan nilang maipaliwanag sa loob ng 2 hanggang 3 linggo kung bakit ayaw nilang pumasok sa kooperatiba. Pagkatapos ay depende pa rin ito kung magiging katanggap-tanggap ang kanilang dahilan. Pero oras naman na magpumilit sila sa pamamasada ay maaring silang hulihin. Parang kami, patago-tago pag ganun. Pero hanggat maaari naman siguro, baka hindi naman siguro. Siyempre na mahirap dahil sa patago-tago ka nga, mamaya, majimpuan ka, magkano yung violation namin? Nasa 50K, tapos impound pa yung sakyan, kaya talagang mahirap. Punto ni Michael, wala silang kakainin kung hindi sila papasada. Wala rin naman daw silang makukuhang ibang trabaho. Sabi ng LTFRB, aalalayan pa rin naman nila ang mga tsuper na hindi nakapag-consolidate o hindi makakabiyahe gamit ang kanilang mga jeep. Maaari silang mag-apply ng passenger assistance sa iba't ibang kooperatibang nakakuha ng prangkisa para hindi mawalan ng hanap buhay. Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD naman ay nakahandang tulungan ang mga ito. Sinabi ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, hinihintay lamang nila ngayon ang request para sa assistance na maaaring ibigay sa mga apektadong tsuper. Sa ngayon, wala pa tayong natatanggap na impormasyon, but of course, kung merong lumapit at humingi ng request, ito naman ay agarang tutugunan ng DSWD. Again, subject to the assessment of our social workers, sila ay kita na ang mas kailangan nila ay pagkain, we could provide rin naman food assistance, maaari rin naman pong cash assistance. Para kay Kuya Jose na dekada na sa pamamasada ng jeep, hindi nila kailangan ng ayuda. Hindi po namin kailangan ang ayuda. Ang kailangan namin ay meron kaming panghanap buhay at meron kaming hanap buhay. Yun yung pinaka-importante. Hanggang kailan kami kayang suportahan ng gobyerno, ng DSWD, na ang pera ng DSWD ay nanggagaling din sa atin yan. Puro tax natin yan. At diyan pa nanggagaling kung minsan, yung korupsyon. Kaya naman panawagan ng ilang tsuper sa Administrasyong Marcos, huwag naman daw sana silang pahirapan, lalo't binoto nila ito noong nakarang eleksyon. Ikaw, Bongbong Marcos, kung ikaw hindi ka maka-anti-mahirap, hindi mo gagawin itong mga ganitong programa mo, hindi mo pagpapatuloy ito. Naway magising ka, Bongbong Marcos. Dahil sa gagawin mo, ang dami mong pamilyang papatayin. Bongbong Marcos, makinig ka, kapal ang mukha mo. Kami yung nagluklok sa'yo bilang may isa mga mahihirap na tao. Kami nagpaano sa'yo Tapos gaganitin mo kami? Asan yung mga pangako mo? Asan yung 20 pesos mong bigas? Alin yung 1 point? Yung 4 na piso mong pamasahe? Alin yung nagkulang na 0? Di ba? Asan yung mga pangako mo? Ang kapal naman ang mukha mo. Ang kapal ng mukha mo. Anti-mahirap ka, hindi ka masyado mong iginaw ng mga mahihirap dito sa Pilipinas. Maniniwala ba tayo na binoto niya si PBM? Makabayan ko, I don't think so. I am sure 101% hindi niya binoto si PBM. Bakit? Kasi hindi niya alam na yung 20 pesos per kilo na bigas, hindi po yun pangako. Yun po aspiration, ambition po ni PBM. Kung ibinoto nila si PBM, nalaman sana nila kung ano po yung sinabi po ng ating Pangulo Makabayan. Di ba? Dudang-duda ako, ito po talaga po ay kanang mga taga-DDS Makabayan, yung mga talagang mga Maka-Duterte, na kahit alam nila noon ang mga sinasabi po ng PBM na yan po hindi pangako, ipinipilit lang dito na yan po ay pangako para masira lang po si PBM. Pero alam nyo, honestly, naramdaman ko mo talaga yung
yung dinaramdam ngayon ng mga jeepney drivers natin, mga kababayan po natin, mga jeepney drivers na siyempre namimiligro po na mawalan po ng trabaho, mga kababayan, ramdam natin yan, alam ho natin yan. Pero bakit nila sinisisi si BBM? Samantalang panahon pa o yan ni Digong, mga kababayan, panahon pa o yan ni Digong. Babasahin ho natin. The Public Utility Vehicle Modernization Program or PUVMP is a program made by the Department of Transportation of the Philippines in 2017 with the goal of making the country's public transportation system efficient and environmentally friendly by 2020. Panahon pa po yan ni Digong. Klaro yung, mga kababayan. Pero bakit pa last 2017 hindi kaagad gumawa po ng way, ng solusyon yung mga jeepney drivers ng, mga kababayan? Bakit nila hindi tinugunan kaagad? Siyempre, nakita ho yan sa panahon po ng Marcos administration na kung saan yung PUV modernization ay nakita po na ni PBM, nakita po ng DOTR, ng Marcos admin, na yan po talagang makatulong po sa ating bansa, mga kababayan. Not just in terms po sa tourism, sa mga turista, mga kababayan. Kasi nga siyempre, kapag kasi meron po nagpupunta dyan sa Pilipinas, mga turista, dapat comfortable lang po sila, mga kababayan. Hindi lang po sa mga Pilipino, sa atin, pati po sana yung mga turista nagpupuntahan dyan, mga kababayan. Dapat comfortable lang po sila. Kasi nga, sa pamagitan dito ng PUV modernization, maayos kasi ang ating transportation dyan sa Pilipinas, mga kababayan. Mawala po yung mga karag-karag po ng mga sasakyan. Kasi nga yung mga karag-karag, di ba sila dito nabibigay po ng mga maitim po na emission, yung usok, mga kababayan, nakasira yan eh. Kasi nga ang plano po natin gobyerno, gusto man kaya natin na uunlad ang Pilipinas. Gusto man kaya natin na gaganda po ang Pilipinas, pero bakit ayaw nila sa PUV modernization, mga kababayan? Kasi isa rin po yan sa solusyon para po tayo uunlad. Para na po ito, kasi nga yan po ay environmentally friendly. Mawala kasi dito yung itim po na usok na kasakit sa atin, na kasakit po sa ating baga. Maiwasan ho yan, mga kababayan. Pero bakit ayaw nila at sinisisi nila pa si PBM? Diba? Gonggong talaga eh. Dapat noon po yan nila ginawa. Kasi noon pa po yan, ang plano na yan, papanan pa po ni Digong. Pero ngayon, inimplement na po tapos na po yung consolidation report, mga kababayan. Tapos na po, so nga na magngangaw-ngaw, 'di ba? Dapat noon pa pumasok sila, sumama sila doon sa mga grupo na na meron pong sinalihan po na co-op, mga kababayan. Dapat pumunta sila doon, 'di ba? Simple as that. Saka tutulungan naman sila ng gobyerno natin. Pero bakit hindi sila lumapit po sa gobyerno natin, mga kababayan? Tapos nangangawa sila dito, ibinoto namin itong si PBM, pero bakit daw hindi ginawa ang kanyang mga pangako, mga kababayan? At bakit daw ginawa yung PUV modernization? Bakit daw ipinagpatuloy? Kung talaga ang ginagawa po natin Pangulong, si PBM, para po sa ating lahat yan. Para po sa ikakaunlad po ng bansang Pilipinas. Okay? So anyways, in a comment, suggestion, or reaction sa ating mga topics ngayong araw, please feel free to comment dyan sa baba at babasahin niyan mamaya ni Sir Ivan. Okay? So anyways, yan po ating manakalap ng balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Ama sa langit, ipinagdarasal ko po ngayong araw ang aking pamilya. Sana po ay madalas na lumapit sa iyo ang aking pamilya upang sambahin ka at mapalapit sa iyo. Naway sundin po namin ang iyong mga turo at luwalhatiin ang iyong pangalan sa aming buhay. Naway huwag mo pong hayaang sakupin ng takot at kalungkutan ang aming mga puso kapag dumating ang mga problema at karamdaman sa aking pamilya. Sa halip po, bigyan mo po kami ng pananampalataya at lakas upang harapin ang mga ito. O Panginoon, bantayan mo po ang aking pamilya. Pangunahan ang kanilang buhay at samahan sila. Idinadalangin ko po ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen. So maraming salamat, mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.